Tayo nandito ngayon sa baybayin ng Sabang Beach dito po sa Baler, Aurora. Dito muli akong nakalanghap ng sariwang hangin. Hindi kagaya ng hangin sa Metro Manila. Nakakalaso na, nakakabangag pa. Parang ang presidente ng Pilipinas na wala na sa sariling pag-iisip. Bangag na sa kapangyarihan. Hindi natin maintindihan. Maraming mga tumatanggi, maraming mga umaayaw, pero kung anong ayaw ng tao, siya naman ang ginagawa ng presidente na ito. Sayang yung ibinoto natin ng mga nakalipas na panahon. It's like 3 years, 4 years ago, everybody was hoping for a better Pilipinas. Pero bitter Pilipinas ang inabot ho natin. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Isa na naman pong edisyon ng ating programa dito sa YouTube, ang ating pag-uusapan ngayong araw po ngayon. Ako pa rin po inyong yayamanin sa ekseswabing tagapag-komentaryo dito po sa YouTube, Ronnie Ramos. Kagaya ng nagninikat na araw sa aking likuran. Ito ho'y nagsisilbing pag-asa upang tayong lahat ay makakita ng liwanag. Isang pag-asa na sana ho ay ito'y magsilbing lakas, tibay ng loob at tapang ng ating mga kababayan. Sapagkat masyado na tayong sinalaula, masyado na tayong binaboy ng pamahalaang Marcos. Nandito ako ngayon sa harapan mismo ng tahanan ni dating Congresswoman Bella Flor Angara Castillo. Isa siya sa mga saksi kung papaanong ang lalawigan ng Aurora ay naging maunlad sa ilalim ng iba't ibang mga administrasyon, iba't ibang mga pinuno, iba't ibang mga pangulo. Pero malaking-malaki ang pagkakaiba sa panahong ito. Ang inyong nakita o maaaring napuna na mga ginagawa dito sa baybayin ng Baler, Aurora o baybaying dagat ng Baler, Aurora, ito'y mga proyektong matagal na. Matagal na itong nakalatag, matagal na itong napondohan. Matagal na ho itong pinag-aralan, matagal na ho itong pinaghandaan. Naumpisahan lang sa panahon ni Bongbong Marcos, pero wala hong naitulong dito sa lalawigang ito si Marcos. Kung meron man, nagdala ng pakunwaring mga pagtulong sa pamamagitan ng kanyang unang ginang na si Lisa Marcos Araneta, nagdala ng peke, nagdala ng walang sinseridad na pagtulong dito sa ating mga kababayan. Ang pagkakatalaga ni Boying Rimulya sa kabilang banda bilang ombudsman ay isa pang pagyurak sa ating mga Pilipino. Binaboy na ng tuluyan ni Pangulong Marcos ang lahat ng mga alituntunin at mismong ang taong bayan. May panuntunang sinusunod ang Judicial and Bar Council na hindi po pwedeng magkaroon na o maging miyembro o bahagi man lamang ng shortlist ang sino man hong nominee o sino man hong aplikante sa pagka-ombudsman kapag ka ikaw ay merong kaso. At lalo tigit sa lahat, kapag ka ikaw ay politiko, sapagkat malamang sa malamang mayroon kang pinapanigan. Nung una'y magandang naging resulta, tumindig sa kanyang sariling paa ang JBC. Tinanggihan si Boying Rimulya. Pero paglipas ng ilang araw, nagbago ang ihip ng hangin. Biglang-bigla ay nakiusap kunwari si Boying Rimulya na hanggat maaari, isama lamang siya bilang sa listahan ng mga aplikante. At hindi raw siya aasa na siya'y magiging bahagi ng shortlist. Pero hindi ganun ang nangyari. Bagay na naibalik siya sa listahan ng mga aplikante, nasama pa siya sa listahan ng mga shortlisted. Bandang huli, ang akala ng marami, magiging totoo ang JBC upang pumili kung sino ang ihahalal o iluluklok nila bilang bagong ombudsman. Ngunit, sa kasamaang palad, ang bangag na presidente rin pala ang siyang magdidesisyon at iniupo ay ang isang baboy na kagaya ni Boying Rimulya.
Saan pa tayo dadalhin ng ating kapalaran? Kung hindi tayo lalaban, ano kaya ang ating magiging kinabukasan? Kung hindi tayo titindig, ano kaya ang ating ipaglalaban pa? Kung hindi tayo titindig, ang ating kayang mga mahal sa buhay magkakaroon pa ng magandang patutunguhan o kinabukasan, future, edukasyon, at kung ano paman. Hindi kaya ang mangyari habang nakaupo ang mga ito sa susunod na 2 taon ay gagamitin nila ang kapangyarihan ng lahat ng ahensya ng gobyerno upang gibain lamang ang iisang tao, si Sara Duterte, na hindi nila kayang gibain sa isang maayos at malayang pamamaraan. Sa madaling sabi, walang maaasahang magandang serbisyong pamahalaan o serbisyong galing sa pamahalaan ang taong bayan. Sa halip, puro pamumulitika at paggamit ng kapangyarihan upang manatili sila sa pwesto. O kaya maluklok ang pinakamatinding demonyo na si Ferdinand Martin Romualdez. Sayang, Pilipinas. Ayokong sabihin ito pero palagay ko'y panahon na para tayo tumindig, lumaban at bawiin ang karangalan ng isang Pilipino. Huwag nating hayaan na tayo patuloy na alipustain ng bangag at matapobreng presidente na pinagkamalian natin ng husto na isang bangungot na ibinoto ng Pilipino. Mahirap pero huwag kayo mag-alala. Magtutuloy-tuloy tayo. Nagisingin ang mga nagtutulog-tulugan na isa sa pinakamahirap na bagay na gawin ng isang tao. Sapagkat sabi nga nila, ang pinakamahirap na gisingin yung nagtutulog-tulugan, hindi ba? Pero gagawa tayo ng paraan. Hahagupitin, tatadyakan, aalugin, o kung ano pa man. Pero sigurado ko, gigisingin natin sila sa ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong.